Hallelujah. Blessed is the Virgin Mary, who kept the word of God and pondered it in her heart. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Our Gospel for today is what we commonly say, the lost and finding of our Lord Jesus in the temple. If you're praying the Rosary, it will be the 5th joyful mystery. But the title, Lost and Finding of Jesus in the Temple, is all about the perspective of Mary and Joseph and the perspective of the readers and also our perspective. But for the perspective of Jesus, it is just saying that it is the start of the day that I work for my Father. Yun lang po yun. Pero when Jesus reasoned out with his parents, with respect, no? Hindi siya sumagot ng pabalang-balang, in-explain niya yung side niya. 12 years old na po ako. Kailangan nandun na ako sa bahay ng aking ama. Nagtatrabaho na. Pero para kay Maria at kay Jose, hindi pa. Bata ka pa. Hindi ka pa hinog. No? Alam din ni Jesus na kailangan niyang makinig kay Maria at Jesus dahil ihinabilin siya ng ama sa kanila. No? Joseph and Mary are the ones taking good care of Jesus and they are answerable to God for Him. Kailangan pa nilang alagaan si Jesus. So, nung sinabi sa kanyang, uwi muna, sumama ka muna sa amin, hindi na nagpumilit si Jesus. Sumama siya at nakinig sa kanila, naging obedient, no? At si Maria, maganda yung last words sa gospel, no? His mother kept all these things in her heart. Ano po ba ang puso? No? Kahapon po, sinelebrate natin ang Sacred Heart of Jesus.
Ngayon po, Immaculate Heart of Mary, it's all about the heart. Bakit po puso? Dahil ang puso, doon nananahan ang Diyos. Hindi pinilit ng Diyos na manahan sa ating utak dahil pwede natin siyang kalimutan at madalas nakakalimutan natin siya. Pero kung nananahan siya sa ating puso, sa bawat galaw ng puso, sa bawat tibok ng puso, nagpapaalala ang Diyos na naandyan siya at gusto niyang manahan sa ating puso. Hindi man immaculate yung puso natin, may bahid man ng kasalanan, doon pa rin gusto ng Diyos tumira. Dahil importante ang puso. Pagka tayo'y may mahal, ang inaalay natin, hindi naman yung kamay lang natin eh. Hindi naman yung utak lang natin. Hindi lang yung katawan natin. Yung buong pagkatao natin. At ang simbolo ng buong pagkatao natin ay ang puso natin. Dahil kapag huminto sa pagtibok ang puso, hinto na rin ang ating buhay dito sa mundong ito. Doon gustong manahan ng Diyos. And when Mary kept all these things in her heart, she also pondered, she also remembered the very first day that the Archangel Gabriel told her that you would be the mother of God. When she said yes, hindi alam ni Mama Mary yung lahat ng mangyayari sa kanya. Pero lakas loob niyang tinanggap yung mission na iyon dahil mahal niya ang Diyos. At siya'y naatasan maging nanay ng Diyos, maging nanay ng manunubos, maging nanay ni Jesus. At hindi rin siya pababayaan dahil may katuwang siya, si San Jose. Hindi siya pababayaang mag-isang magpalaki ng anak. In the word heart, no? Spell natin H-E-A-R-T. In the word heart, right smack in the middle of the word heart is the letters E-A-R. Ear. Makinig. Saan ginagamit ang tenga? Sa pakikinig. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga pero isang bibig. Dahil mas kailangan nating makinig ng marami kaysa sa magsalita. Dahil sa pagsasalita, mas nakakasakit tayo ng tao kaagad. Ang taong nagmamahal ay nakikinig. Kaya nga, kahit hindi natin nakikita ang ating puso, may reminder ang itsura ng puso. No? Pag nakita natin yung ating tenga, ano yung hugis nito? Ganyan. Pag pinagsama natin yung tenga natin, maghuhugis, puso, heart. So may kaugnayan parati ang heart sa listening. Kung tunay tayong nagmamahal, matututo rin tayong makinig sa Diyos. At aanyayahin din natin ang Diyos na manahan sa ating puso. Kaya't sa ating Santa Misa ngayon, sa pagtanggap natin ng komunyon mamaya, ihanda natin ang puso natin. Hindi perpekto ang puso natin, pero humingi tayo ng tulong sa Diyos para sa pagtahan niya dito, maihalin tulad niya sa puso niya at sa puso ni Maria. Amen.